So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Motus. Since natapos na natin yung 5 uploaded na 1 minutes batch 3, Luzon batch 3 sa flip top. So meron pa tayong inaantay dun na 5 pa. Kasi alam naman natin 10 yung battles doon sa 1 minutes na yon. So meron pa tayong aantayin 5. Although uploaded na yung Cygnus tsaka Jammy Sykes, pero antayin natin yung 4 pa para magkakasunod din, no? So dapat actually magpi-PSP ako yung Krega K-Ram, Romano Jos, tsaka yung J-Black Don Pau. Isa yun sa mga yung Jos tsaka Romano. Gusto ko talaga mapanood na yun. Kaso gaul tayo sa oras ngayon. Kailangan nating makabuelo, tawag dito, makarami ng pondo sa channel natin, kasi itong mga darating na week or darating na mga araw is sobrang hectic para sa akin kasi sa work, no? So sinabihan na kami na baka magpuro OT kami, so kailangan ko muna ng mga maikling battle. Pero syempre kahit maikli yung battle, 'di ba? Kapag hinimay natin, tumatagal yung video, 'di ba? So, inisip ko kung yung 3 PSP, so baka ngayong gabi is makaisa lang ako. So, ang goal ko kasi ngayong gabi is makadalawa ako. So, 'yun. Pero sabi ko nga, pwede kong reviewin yung Cygnus versus Jammy Sykes. Pero antayin ko muna yung 4 pa bago natin panoorin 'yon. So, ngayon Motus tayo muna. Actually, marami pa namang chinek ko ulit yung channel ng Motus. Marami pang magagandang battle na gusto ko mapanood. So, isa to, Tolits versus Cygnus. Nabanggit ko na to sa previous content natin, previous review natin, na gusto ko mapanood to kasi may isang nag-request nito na Tolits versus Cygnus daw, kakaiba daw yung Cygnus dito. Then, meron ako napanood na clip sa Facebook na round ni Cygnus. Pero hindi ko na tinuloy kasi ayokong masyadong ma-spoil sa mangyayaring laban. Pero narinig ko naman yung glimpse, no, yung holo rhyming ni Cygnus, which is first, I don't know if, hindi ko na matandaan kung first time ko mapanood si Cygnus laban kay 7K. Pero hindi ko na matandaan kung yun ba yung una or yun na ba yung pangalawa. Hindi ko na matandaan. So, pero nung napanood ko si Cygnus, panoorin nyo na lang siguro yung review ko kay Cygnus laban kay 7K. Panoorin nyo na lang yon kung hindi nyo pa napapanood. Pero isa sa mga sinabi ko doon is si Cygnus is para siyang si Invictus. Mag-perform yung sulat, yung boses, yung delivery, yung patiputol ng mga ng mga wordplay, yung mga linya, alam mo yun, tapos yung speaking of Invictus, 'di ba nga sabi ko nga sa inyo is meron ako nakitang clip sa FB, sa Facebook, at nakita ko yung comment doon, Patrick. So sabi po siya, si Invictus to. Wala, natuwa lang ako kasi napa-comment si Invictus doon sa sa clip na yon. So, yun. Kaya isa sa mga isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko mapanood tong battle na to. So, yun, wag natin patagalin to. Si Tolits, first time ko siya mapanood. So, let's see kung anong style yung dala niya. Pero si Cygnus, I'm aware, no? Especially laban sa Dos Portos. Mababanggit ko na naman yung Team CA versus Team JB sa 2x2 squared sa nung second sight 13 po siya. Ilang beses ko nito uulitin, pero abangan nyo yun. Mabibigla kayo doon. Okay? So yun, Tolits versus Cygnus. Let's go. Tolits, unang banat kay Tolits. Sinag 3. Pakinggan natin. Yo! Hanggang semis lang sa 1-up. Kailan lang nung uli kong masugatan. Doon ako nagtanim sa flood at di natakot maputikan.
Magbubunga din pala yung pagod kong pinahunan. Ngayon mo to sang resulta nung mahulog sa kangkungan. Kaya susulitin ko to site. Kasi flip-top MC na kalaban. Sino tong putang inan to? Nag-ensayo pa naman ako makipagbakbakan. Akala ko si Shaboy binigay mo. Tamod ni Yang Wan. Tangina mo. Pero okay na rin yan. Siguradong sabog pa rin tong adik mong hinain. Binigyan mo ko taga-naga, nagasaki ka sa akin. O baka sabihin itong taga-Bicol, nasa loob kanyang kulo. Parang bulkan mayon. Huwag mo yan iyabang sa Rizal, matagal ng putok. Kaya nga kami may kaldera sa Luzon. Cygnus pa lang yung bulkan nyo. Samantalang yung sa amin, Malaguna. Matagal nang pumutok yung bulkan sa Rizal, kaya nga naglawa sa Laguna. Ang punto ko lang dito, mas maraming artist sa Rizal ang sumikat. Yung iba nakapag-flip top at halos lahat sila sure sa life. Habang yung mga hip-hop na taga Bicol hanggang ngayon, nakadura light. Duralet ang puta. Nakadura light. Pero sa probinsya, meron silang simple life. Talagang solid sa paggabay. Dinaig nyo pa yung triple pride sa pagkabay. Pero solid yan manligaw. Yung mga Bicolano talagang todo sa effort. Pormahan, naka-violet na medyas, orange na tsinelas, tapos yellow na t-shirt. Pero sa sayawan, bumababa yan mula bundok papunta sa bayan. Service habal-habal. Pag nasa bayan na, hip-hop, dudong, pugi-pugi. Pumapasok sa Jollibee, tapos sa lababo umiihi. Gogo. Ang ina. Pero matanda na daw ako kumpara dito. Mahirap na makipagbakbakan. Mala-invict pa daw magholo, paano pa makikipagsabayan. Eh kung tira lang pag-uusapan, ako'y convicted na lolo, tatong kalye, panlansangan. Ganun magmarka, may meaning. Yung tugmaan mo, walang sining. Madaya lang sa pandinig yung tunog niyang matining. Hindi mo pa ginagamitan ng puso kaya binibigkas ng bibig. Walang ibig sabihin. Ako sining ko, pang museo ng Maynila. Puno ng arte at literatura. Ikaw sining mo, makaluma. Ako sining ko, Dayunela. Okay. Ako sining ko, Dayunela. Ay, sining mo, pang Maynila. Ako sining ko, Dayunela. Sining ko, Dayunela. Ina, ako sining ko. Pang Maynila, ako sining ko, Dayunela. Sining ko, sining mo, pang Maynila. Sining ko, Dayunela. Pang Maynila. Sining ko, Dayunela. Tagal na ito. Time. Okay, so naputol talaga totally. Okay, so actually wala ako masyadong masasabi dun sa round 1 ni Tolitz, no. Pinaka tumatak doon is yung choke niya, no. Although okay sana yung performance kaso napipredict ko na magkakaroon ng dapa sa performance kasi kung paano siya mag-deliver, may mga putol na no? Parang may mga pauses na. So sabi ko sa isip ko baka may choke to. So ayun yung nangyari. So yun, ineffective yung mga angulo na ginamit niya, yung di ko na isa-isahin, no? O, ano na lang, general, ineffective yung mga angulo na ginamit niya. Walang ganun kabigat na punches or haymakers, tas nag-choke. Yan. Cygnus. Time. Putang ina, akala ko fake joke. Let's go. Pagkatapos kong sumalang dun sa flip top at manalo, Pakinggan nyo ba yon?
Isang linya pa lang guys, isang linya pa lang. Invictus talaga yung datingan, tangina. Kung papakinggan nyo pumikit kayo tapos pakinggan nyo si Cygnus, akalain nyo talaga si Invictus yung yung nag-i-spit, puta. Pagkatapos kong sumalang dun sa flip top at manalo, bibigay nyo tong walang bilang na payaso. Mga tira ko, plakado, sa hindi lang to, dihado. Pagkatwiran mo, palyado, uuwi na tong baldado. Kaya Motus Game! Tangina. Mas lalo akong mas lalo akong ito real talk men. Lalo akong napapabilib ni Cygnus sa ganitong mga rhyming, no. Sabi ko sa inyo, di ko matandaan kung first time or second time ko siyang ma-review dun laban niya kay 7K. I don't know di ko na matandaan. Dami na nating na-review. Kung titignan nyo sa channel natin, 800 plus na yung vids natin, diba? So, di ko na matandaan. Pero, putulin ko lang muna si Cygnus dito, Pero, ang sabi ko doon, yun nga, para siyang Invictus mag-spit, mag-deliver, and may choke lang siya doon sa laban niya kay 7K Pero, alam ko no? Alam ko na kaya niyang mag-perform ng solid, magsulat ng solid, 'di ba? Tapos ayun, pinatunayan ni Cygnus 'yon nung napanood ko siya ng live. First time ko siya mapanood ng live, sila ni Atoms, puta, grabe 'yun. Tapos ngayon, ito, Tolitz versus Cygnus, 'di ba? So ayun, pasensya na kung pinutol ko pero gusto ko lang sabihin sa inyo yung expression ko kung paano ko napapanood si Cygnus, puta. Antindi. Twiran mo, palyado, uuwi na tong baldado. Kaya Motus Game! Kilala nyo ako magsulat, tahi-tahi at nakaayos. Tas ito lang, pinatapat, maning-mani, makakaraos. Punong-puno na ng ugat, bali-bali ito pagkatapos. Buhul-buhul, manay utas, sawing-saway kang nakagapos. Papaulanan ko lang tunang-tulang, yun ang hindi niya kaya. Pagkakulang-kulang, tumang ilang bilang lang mga bara. Shit! Sa kilubhang Tangina! buwang na panghadlang sa tama. Kaya abang-habang, wala ka pang nakakapa na bala. Kawawalang sa kinto. Basta yung wasakin ko, kumagat ka sa pain, o maganda kang lapain ko, malabong mapahinto, nakapila ka pa, ginto, imposible ka ba, ginto, kukulangin niyang hangin mo! Kukulangin niyang hangin mo! Ganyan ang tamang pagsulat. Mga linya ko sukat at talagang nasa tiyempo. Nakakatawa lang ng mga probinsyano pa nagpapakita paano sumabay sa metro. Ako'y proud na Bicolano. At partida pa nga to kasi pag may battle lang ako nakakapagtagalog. Pero tistingon mong magarambog sa Naganoy. Maiiling nindo ni Duman, nagpapataw-pataw na sa salog. Tuturiyong ka dumanayog ka, garo ka pati pisot. Pero seryoso, iba yung init sa Maynila. Nung umpisa talagang nakakapanibago, talagang nakakapaso. Katulong tingin sa aming mga probinsyano porket kada laban may nilalampaso. Kalahating araw bumabiyahe. Umaabsent sa trabaho. Sugal na pamasahe pati pato. Lahat ng yan tinaya ko para lang makapunta dito at malaman yung marami pa kaming diamanting nakatago. Kaya makampante dyan masyado. Taga Rizal ka pa naman, kasuwang bobo mahiya ka. Taga Rizal pero sa dayuhan talagang todo mamirata. Dapat niraratrat ng bala tong pilosopong Makata. Kaya ba't umaas ng Crisostomo? Wala nga maibara. Andito ka na sa bagong bayan. Kung saan moderno ang patayan. Galing. Di nauubray ang dala mong sibat at saka pluma. Sobrang wak mo at banu pa. Badibagtot magdurusa. Unang round pa lang wasak at sinagad mabibigo ka. Debut battle mo sa Motus, diba? Masisiba ka lang. Put. May bagong Invictus na tayo, guys. May bagong Invictus na sa flip top. Congrats ta Congrats po siya. Ang galing men. Napabilib ako ni Cygnus sa kung paano siya mag-perform.
kwento ko lang ulit Second Sight 13, may kasama ako. Kasama ko yung partner ko, tsaka yung isa kong schoolmate. And tinanong ko siya, sabi ko, kilala mo si Cygnus? Hindi pa daw niya napapanood. And bago mag-start yung battle, in-inform ko siya na katatapos ko lang mapanood si Cygnus laban kay 7K. And sabi ko, panoorin mo. At tawag dito. Sabi ko, panoorin mo. And sabi mo sa akin kung sino yung katunog niya. So, nung time na yon, parang hindi ko na inantay Hindi ko na inantay na siya na yung maka-discover kung sino yung katunog ni Cygnus. Sinabi ko na kagad sa kanya, tangina, panoorin mo si Cygnus, katunog ni Invictus. So, ayun. Habang nag-i-spit ang Team CA, Cygnus Atoms, tangina, alam mo yung giggle niya na tangina, oo nga, parang yung tandem ni Cygnus tsaka ni Atoms, alam mo yung Invictus tsaka Lanceta. Ganun yung dating nung laban nila na sa 2x2 squared. Kaya sobrang alam mo yun, yung eagerness ko, yung excitement ko na mapanood nyo yon through online, sobrang, diba? Sayang di nyo napanood ng live, pero puta, abangan nyo yan. So ayun, pinutol ko lang ulit kasi nabilib talaga ako sa kung paano magsulat si Cygnus, yung rhyming niya, yung holo rhyming, puta. Grabe yung mga holo niya dito, men, sobrang galing. Lang lupa, badibagot magdurusa. Unang round pa lang, wasak at sinagad, mabibigo ka. Debut battle mo sa Motus, di ba? Masisiba ka lang sa una. Wala, so na-explain ko na, no? Na-explain ko na. It's a perfect for Cygnus para sa akin. Kita nyo naman yung construction. Kita nyo naman yung rhyming. Kita nyo naman yung holo, no? Wala na akong ibang masasabi doon kundi it's a perfect execution for Cygnus sa sa round na yon. Sa 10-6, sobrang layo nun. In terms of pretense, in terms of performance, in terms of yung pagiging agresibo, yes, nakuha rin ni Cygnus yon, pero 'di ba? Actually hindi naman yun yung pinaka-forte ni Cygnus Ang pinaka-forte niya dito yung holo, no? So, and na-deliver niya yun ng maayos at sarap sa tainga nun. Cygnus yon, 10-6. Game. Tang ina mo. Putang ina to, napakaangas Napaka-bobo mo magtato. Ganon din kung paano ka magsulat. May nagpatato sa kanya ng tribal, ang ginuhit niya, burat. Pero, alam nyo ba yung salitang burat? Sabi ko, lang ibig sabihin nun, lasing, di ba? Burat kayo ng burat! Puro naman kayo mahirap! So, compliment pala pag sinabi kong burat ka sa hip-hop. Ang pangit pa ng pagmumukha ng puking inan to. Mukha kang maligno sa loob ng lata. Inkanto. At buto-buto ang puta. Siguro yung mga aso lagi kang gustong kagatin. So sobrang payat mo, mas manipis ka pa sa carpet ni Aladdin. At kamukha mo si Ralphson. Baka kapatid mo yon, ba't di mo alamin? Pinanood ko battle nyo, laban nyo, para kang bumabattle sa harap ng salamin. At nandadamay ito ng mama, di ba? Nandadamay ito ng mama. Kaso yung pandadamay mo, mahina. Pambugok, yung diwa. Ngayong kalumunok ng sariling mantika. Pukin ang ina mo, may bulok yung hiwa. Ngayon mo itangge na yung mama mo, may buhok sa dila. Pero mahal yan ni mama niya.
Katunayan, pinaghanda nga yan ni mama niya nung birthday niya. Galing sa inipon na bote. Social kasi yung birthday sa probinsya nila kapag nag-rent ng videoke. Social yung, ayos din yung rent ng videoke sa inyo eh, no? 300, isang gabi may previous na sili. Pwedeng tumawad 150 basta walang kasamang TV. Tapos, piyesta ngayon sa Naga, di ba? Piyesta ngayon sa Naga. Guest nila is Punch Cola. Ang tugtog, di mo na mababawing iniwang sakit. Ang mga puki ng ina, nandun sa gilid, nanunood sila. Galon yung tugtog, pero nagbubudot sila. At sinabihan mo si Kenji. Sinabihan mo si Kenji na muntik na mamatay sa pagkain ng pansit. Putang ina, ang yabang ng putang inan to. Palibasa, solid yung pansit nyo. Paano hindi magiging solid yung pansit sa Bicol? Yung Bato. pansit nyo, pansit bato. Okay, sabi na eh. Tangina. Solid, pansit bato. Kaso nung kinain ko yun, nasabi ko na lang, pansit bato. Okay. Siyempre, hindi ubra yung mga ganun joke sa tugmaan niya. Pasapatin, pasibarin, maron. Kaso lang, mga tira mo, walang diin. Kanyang dating, mga tirang pambahala. Habang ngipin ng pating, aking talim pag kinagat ko to gawawa. Paduguin kalad ka rin, buhay kitang nilapa. Ilang taon man ang lumipas, bakas pa rin sa salamin ng malagim mong tinamasa. Ang bilin sa akin ni M-Site, huwag kitang patawirin. Pag nagpumilit, sasapitin na yung matuling pagsagasa. Tropa ko, 16 na lalaking mahihilig mga bagong laya. Tatadtarin at gigilingin kanila pagkatapos maghahasa. Siguradong malagim ang sasapitin, ganyan ako kung puminsala. Ayan. Ganyan ako kung puminsala. Tangina mo. Tapos tinira nyo si ano, di ba? Tinira nyo si... Ay, putang ina mo. Kaya yung mga tugma, yung tugmaan niyan dugtong-dugtong, puta parang longganisa. Yung akin bugtong pala bugtong niya ng baon ko na pyesa. Kasi palaisipan to kung susumahin na malaking sampal sa'yo kung ako yung papalarin. Kaya saradong kaisipan diyan sa ginagamit mong pantusok. Paano naging matalim niyang estilo mong panusok? May bihasa na daw to sa holo. Kaya dun siya kumakapit. Tandaan mong pumupurol din yan kapag maraming gumagamit. Okay. Tsaka yung tunay mong pagkatao, pare, ba't di mo alamin? Yung hiram mo na estilo, ba't di mo hubarin? Sa idudulot kong sakit, ngayon mo damahin. Signus ka lang, ako dilubyo dumating. Time. Okay, so ayun, pinanood ko na lang talaga yung yung performance ni Tolits. And para sa akin, mas malinis, mas maayos, pero hindi mo pa rin hindi pa rin tawag dito. Yung yung hinahanap ko sa isang round niya, no, yung pinaka-effective na angulo, malakas na punchline, ayun yung hinahanap ko. Although yes, pasok yung mga jokes, pero hindi nagiging balance yun eh, 'di ba? Maganda yung jokes niya, pasok yun, 'di ba? Na nagulat yung crowd doon, natawa yung crowd doon. Pero ako kasi ang hanap ko is yung pagkakaroon ng balance na na atake, no? Sabi natin na may joke siya. Pero after noon, naghanap ako ng isang matinding setup, haymaker, punchline. Kaso anong nangyari? Nag-focus siya sa ganun. So, para sa akin, hindi siya ganun ka-impactful, no? So, sa akin lang naman yun. Kung para sa inyo is okay, di okay. Sa akin, medyo nakulangan ako doon. Okay? So, mas malinis lang, no? Walang choke. Pero, I think, papunta na ulit nga doon eh. I think, may mga freestyle na si Tolits doon eh, para sa akin. Para lang hindi maging dead air yung buong round 1. Diba? Yun. Okay, Cygnus. Wow! Alam nyo ba kung saan nanggaling yung pangalan niya na Tolits? Kasi nung bata pa siya, laging karga ng nanay niya pag nagtutong its. Real talk. Hindi naman sugarol yung nanay niya. Nagtutong its lang maghapon. Pagbunot ng baraha, king inang yan, nalito, ayun.
Si Tolits yung tinapon. Lagi bang pinag-iinitan yung heater? Pang-ina din ng nanay mo eh, no? Pikun kalaban. Bida-bida pa maglaro. Nagdadabog pag nasasapawan. Minsan nakakadalawang bunot, mga tao gusto na siyang banatan. Paano ba naman kasi kahit sunog siya gustong lumaban? Ayun, binalasa. Pasalamat pa nga siya, bugbog lang yung inabot niya, wala pang taga. Paano ba naman kasi bigla-bigla ang nagdodraw kahit wala pang baba? Talagang ang lala. Yung tatay niya naman, ang kapal ng muka, makiburaot sa patay. Talagang madamot siya, abay, isipin nyo sa donation box, kulangot nilagay. Gago. Ang laking tao na burdado at halatado na palyado yung atay, sobrang likot pa ng kamay, biruin nyo pati yung sisiw na nakapatong sa kabaong tinangay. Kanya dumiskarte pa matay. Utang ina, nakakalimantasan ng kape, yung bulsa puno pa ng tinapay. Di ba pinatay niya yung kapitbahay niyo dati tapos nung burol nakiramay? Umiiyak pa ang putang ina. Pumunta sa burol naka-shades. Humihingi ng tawad, nakahubad, tapos naka-braids. Ang laking insulto ng ginawa niya sa mga naulila, yun ay malaking insulto. Buti na lang mabait yung mga pamilya ngayon, sa wakas. Binaril lang siya sa ulo! Kaya maaga Gago. naulila sa pamilya tong si Tolits. Sobrang hirap, pinakain sa bisita, panay corn beef. Yung suspect, di nakita, parang pamilya lang ng soldik sa sobrang kawalang hustisya, nakapatong sa kabaong niya, ostrich. Yung tugtog pa ng banda sa libing, Gago. offbeat. Tapos konti lang yung nakisama. Imbis na umiyak yung mga naglalakad sa likod, puta, ang lalakas pa na tumawa. Oh, baka sabihin mo, panay patayan at pandadamay na naman. Si Cygnus di na pair. Pinatay kita lahat ng may malasakit at yun ang massacre. Okay, so yung round 2 ni Cygnus medyo bumaba ng konti, no, in terms of holo, no. Ano pa rin naman yung rhyming scheme, pero tangina kung holo rhyme talaga, puta, mas palag-palag dun sa round 1 eh. Alam mo yun, from start to finish, dikit talaga yung mga yung holo ni Cygnus nun. Kaya siguro sabi ko nga sa inyo, nakulangan ako dun sa round, alam mo yun, nabitin, hindi pala nakulangan, nabitin ako dun. Kumbaga parang alam ko kaya pa ni Cygnus habaan yung yung rhymes niya dun eh. Pero nabitin ako dun. Inend niya, nag-time na siya. So ako parang hinahanap ko yung continuation ng ganong kahabang holo, pero iba yung naging atake ni Cygnus sa round 2. So I think yung 1 and 2 niya is sobrang magkaiba. Bibigyan ko ng perfect yung round 1. Binigay ko ng 10 puntos, no? Binigyan ko ng 10 puntos yung round 1 niya. Sa score na 10-6, 'di ba, in favor of Cygnus. So sa pagkakataon na to, para sa akin hindi magka-level yung 1 and 2 ni Cygnus. Medyo bumaba siya dito ng konti in terms of holo, no. So sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, para nabitin ako dun sa holo na pinakita niya sa round 1, kaya I'm expecting sa round 2 is may continuation. And don't get me wrong, andun pa rin naman yung rhyming schemes, pero yung yung katulad ng round 1 ay yun yung inaanap ko, 'di ba? So ayun, iba yung atake, pero kanya pa rin to. It's a 9-7 in favor of gusto ko nga i-6 pa rin si Tolits doon, pero may mga freestyle siyang diba? May mga freestyle siyang pasok, may mga hindi, 'di ba? So either 6 or 7 yun eh. Pero sige, since nakapag-spit pa rin naman siya, unlike sa round 1 na totally blackout, 'di ba? 9-7 Cygnus. So that's 13 for Tolits, 6 and 7. Then kay Cygnus naman is 10 and 9. So yun, 19 to 13. First two rounds, rounds 1 and 2 Cygnus na yun. Yun daw yung massacre. Paload, pass a pair. Tangina, round 3 na! Tangina mo! Salpukan na to ng mga warrior, parang Spartan fight!
Ngayon yung masasaksiyan yung kristal na pinalakpag ni Sight. Kaso galing ka na dun sa taas. Ngayon tutungo sa baba. Ikaw yung stalactite. Samantalang galing to sa baba. Ngayon tutungo sa taas. Ako yung stalagmite. Stalactite, stalagmite. Gago, sinulat ko lang yun kasi si M-Sight mahilig mag-camping. Mahilig ka rin daw sumuot sa mga kuwebang malalim. Pasensya na boss, sa naisip kong pakulo. Pero hindi para mang uto. Biruin mo, nakapagpalabas ka ng kristal na sa tulo na buo. Kaya ngayon, hindi nyo na pwedeng butasan pa tong liga. Salpukan namin dalawa ngayon na magsasara ng kuweba. Kaso pugot na ulo mo ang kailangan. Para tong kuweba, di tuluyang maguho. Cygnus babala. May guidelines sa noo kasi nga panuto. Tangina mo. Nakatira ka sa Bicol, di ba? Doon ka sa South. Ba't yung ulo mo pa North? Walang hassle yung travel from Bicol to Manila. Kasi taglay niya yung airport. Tangina. Walang hassle yung travel kasi taglay niya yung airport. Putang ina mo. Walang hassle yung travel kasi taglay niya yung airport. Pero mayabang tong taga Bicol. Kasi feeling Oragon. Kasi nga pinaglihi siya sa sili. Gago, feeling mo lang yon. Ang sabi ng mama mo, pinaglihi ka sa pili. Kaya tong pinaglihi sa pili, ngayon ko na feeling durugin to. Huwag kang feeling makapili, walang patong yang ulo mo. Pero mayahalin tulad niya naman to sa pili. Kasi maitim yung panlabas pero may maputi siyang kalooban. Kaya nga nung muntik magkagulo sa enkwentro, siya unang umaayaw sa suntukan. Real talk, di ba kayo nag-trending doon yung 2 on 2? Yung tulak to! Kaso nung magsusuntukan na, puta, balak to, makbo! Tangina, nag-aaway-aaway pa kayo. Lahat naman kayo doon, di mukhang mga pusher. Mas mukha kayo mga adik na buraot sa tuter. Tangina nyo. Hanip din yung enkwentro no? Yung marketing talagang ginamitan ng utak. Biruin nyo para magka-movement yung liga, dinaan nyo sa tulak. At galing ka ng dahagna, di ba? Dinis nyo doon si Mista. Di ba? Napanood ko yung video, kaso ang boring man. Nasabi ko na lang, the damage is done. Kaso ang ironic lang, kasama mo doon si Atoms, pero yung pasabog nyo hindi mala atomic bomb. Kaya kung payabangan lamang po tawag naman. Kaya ko kayo natapatan kahit sa estilong damayan. Kung usapan ay karanasan, di mabilang na sapatos ang naupod sa gantong kalakaran. Kaya kung mabilis ang labanan, kahit gamit mo barel, gamit pala, kaya kitang palagan. Yung tugmaan niya na tangan, may tropa nakatulong. Ambagan, Taganaga, para lamang makasulong. Itinuring kanilang santo na may hulmaang hindi sa yung ukit. Tinutulungan siya ng tropa, kaya linyang binibitawan, may salungguhit. Kaya ngayon ka mamamatay sa panulat kong taglay. Pagkat ang armas ko nadala, ngayon panukat ng bangkay. Kaya kasama ng tugmaan mo'y sabay na malilibing. Cygnus, sabay na malilibing. Cygnus mismo ay hudyat sa sasapiting madilim. Kaya tarak sa muka, hindi mo nakuhang umaray. Hila pa baba hanggang lumuwa, pati bituka mo't atay. Ngayon ka magtatanda, ganto kumatay ang waray. Kaya tong galing dahagda, ngayon dahan-dahan namatay. Nakapag-flip top na't lahat, wala pang linyang tumatak, wala kang napupukaw. Peki ang init mo na dala kasi lahat pakuluraw. Mas malamig ka pa sa sorbetes, pero hindi ka nakauuhaw. Yung mga salita niyang matamis ay mabilis ding nalulusaw. Pero sa flip top, panandali ang nakasilaw. Pero yung mga linya niyang mabilis dumaan, nawala rin na parang bulalakaw. Kaya yung pagkatao mo, nilalait pagkat malalaraw, pagkat hiram lang istilong ginagamit, ninanakaw. At masyado kang papansin, tangina mo, sikat ka na palaos. Pag inaperkat kita yung kamao ko, parang logo ng extra Diyos.
Kaya tong masyadong Parang logo ng Extra Juice nagamit na yon, no? Hindi ko lang matandaan kung sino yung gumamit, pero narinig ko na yun, nagamit na yun. Oh, sikat ka na palaos. Pag inaperkat kita yung kamao ko, parang logo ng Extra Diyos. Kaya tong masyadong epal, ngayon na magtatapos. Kung masyadong mapapel, ako yung puncher na siguradong tatagos. Time. Okay, papel, puncher na tatagos. Okay. Actually, dapat kanina pa ako nag-pause eh, no? Naguguluhan ako sa mga, naguguluhan ako sa, pinakinggan ko na mabuti. So, akala nyo, di ako nakikinig, ha. So, medyo naguluhan lang ako sa mga, sa mga references ni Tolits. Para sa akin kasi, ang lalayo nung, malalayo siya, no? Parang kumbaga, hindi niya napagko-connect yung setup niya dun sa pinaka-punchline. So, yun sa akin lang naman. Kasi, marami, no? Siguro, dalawang 4 lines, no? Yung dalawang setup na yon, nung napakinggan ko yung okay yung setup no. Pero pagdating doon sa punchline, parang sabi ko, wait. Parang kulang or parang hindi niya pa na-establish or hindi niya na-connect ng maayos, no. So, ganun din yung pangalawa, ganun din, no. Sabi ko parang hindi rin niya na-connect na maayos yun, 'di ba? So, nakulangan ako sa creativity ni Tolits, no? Sa creativity, the construction, no? Tapos may mga choke pa ulit siya. So, I think hindi pa ganoon kahanda si Tolits sa laban kay Cygnus. So, yun, marami pa akong gustong sabihin sana. Pero I think yun yung mga major. Yun yung mga major na napuna ko sa round 3 ni Tolits, no? Hindi ganun ka-epektibo. All 3 rounds, no? O, hindi ganun ka-epektibo. May choke, 1 and 3. Pinakamalinis siguro yung 2, no? And, may mga ginamit siya dito na linya na narinig ko na logo ng Extra Jaws. Yun. Narinig ko na yun. Tapos, most of the time, or most of his rounds, 1, 2, 3 is may mga dead air. Diba? Tapos, the setup was good. But the punchline is missing. Alam mo yun? Diba? So, yun lang naman. Kung makapanood man ni Tolits to, sana huwag siya magalit, no? Na ganun yung take ko dun sa sa round 1, 2, 3 niya. So, yun. Sino ba naman ako, diba? So, sana huwag siya magalit, no? Pero, yun. Ano tayo? Tawag dito. Proceed tayo kay Cygnus. Yo! Nung malaman kong si Tolits yung makakalaban, grabe ka excite. Buong buhay ko, ngayon lang ata ako magkaka-highlight tsaka best fight. Isang FRBL rappers na walang tsansang sumikat kahit sa next life. Ulul, kaya ka lang naman nakapasok ng Motus kasi classmate mo yung papa ni M-Site, real talk. Gago. Real talk. Ninong ka ni M-Site. Gago. Sa edad pa lang masyadong obvious, kaya pala sa lahat ng liga, pinatanggap. Sabi niya kay M-Site, pasok mo naman si Ninong sa Motus. Ano? Ina? Anak? Tsaka ano naman kung Ninong ka ni M-Site? Sinisigurado kong lulubog ka pa rin sa yung napiling daan pagkat walang kumpa-kumpare ngayon pare. Sa Motus kita bibinyagan. Kasi sobrang gulang na yan. Tangina wala ka maluloko dito lolo. Naabutan mo pa yung bitay. Dati mong kataekwondo si Apolinario bago yun mapilay. Sobrang tanda mo, andun ka na nung maputi pa si B-Nice. Tapos, andun ka na nung mistiso pa si Binay. Ikaw yung pinakagwapo sa mundong to kung yung mga tao wala pang kilay. Tanginan to, napakatibay. Isa siya sa mga natira na dating alipin sa Ehipto. Pinakahuwa, ranatanga na nakasiping sa maligno. Yung bunso nila na sobrang taba ang pinakauna na obispo. Yung kapatid niya na pangalawa nakalibin pa ni Kristo. Gago. Sobrang tanda mo na gago. Sobrang tanda mo na gago. Katoda mo si Mirage dati maghabal-habal gamit na. Yo!
Sobrang tanda mo na gago, katoda mo si Mirage dati maghabal-habal gamit dinosaur. Tanginang to, yung ng gimmicks. Kaso bad trip kapag T-Rex. palyado yung dinosaur sa kalagitnaan ng daan, bigla-bigla ang tumitirik. Tumitirik. Ang yabang pa nito magbaneho. Nakasando lang. Tapos 30 yung angkas. Paano hindi titirik? Paano aandar? Eh wala ka namang gas. Uy! Manggas! Tumirik. Ganyan mag-wordplay. Mahiya ka naman kila G-Wise sa Martri. Mga wordplay yung tatlo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon natatakot nang lumaban si Class G. Kasi sobrang lulupit nyo no? Promise, real talk. Matagal ko na tong gustong sabihin. Isipin nyo yun? Nakakaisip kayo ng mga wordplay na ayaw naming isipin? Tangina. Pero mabalik tayo sa sining. Kinawawa ko tong tatang bago lubusang ikahon. Binadibag to upang mas lumutang pagbaon. Pamilyado man ay kulang sa pagbalik ng panahon. Kung kilala nyong magulang ay binata lang ngayon. Time! Body bag! Tangina! Ninong ko daw. Ay, wala na. Okay, so yun, malinaw all 3 rounds, no? All 3 rounds. Actually, yung round 3, ano na lang yun for formality na lang yun. Para sa akin, formality na lang talaga yung round 3. First 2 rounds, nakuha na talaga ni Cygnus yung battle na to. Sabihin natin, kahit pag samasamahin mo yung all 3 rounds ni Tolitz, para sa akin, yung first 2 rounds lang ni Cygnus yung ano nun, katapat nun. So, yun lang. Yun lang naman. Hindi ko na isa-isa yun yung round 3 ni Cygnus, pucha. Kita niyo naman, no? Sobrang naging epektibo si Cygnus dito. Pero pinakamalakas niya para sa akin is yung round 1. Yun, bigyan natin ng 10-9-9 si Cygnus sa battle na to. That's 28. Tama ba ako? That's 28 points for Cygnus. Then kay Tolitz naman is 6-7-6. Ilan yun? 19? 19, di ba? 6-7-6. So, that's 19. So, yun. 28 to 19. Masyadong malayo yun. Yun. Kahit na di na natin i-judge to per round, no? Kahit i-judge natin to overall, kita nyo naman, no? Na sobrang laki ng nilamang ni Cygnus sa, sa palitan na to. So, yun. Cygnus. All 3 rounds. Sinag 3, magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Yeah! Siyempre, gusto ko pasalamatan Branded sa pagpaperam ng venue. Siyempre, maraming salamat kay Papa Benji. Sa mga Soto, Crown Manila, Hype Beat, siyempre, Iris. 3-0, magingay para kay Cygnus. Shoutout. Cygnus yun, men. Yo, shoutout sa Riprap Entertainment kila Atong sa lahat ng sumuporta sa Street Closet saka sa No Choke. Yeah, spin the Yo, congrats kay Cygnus. Bawi tayo next time. Kulang sa preparation dahil sa mga nangyayaring disaster sa amin. Pero, hindi reason yun. Pero, bawi tayo next time. Yun. Yo, it's Tacoma. Round 1 malinaw yon kay Cygnus dahil nag-joke si Tolitz. Round 2 para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni Tolitz. Dahil classic yung mga tito jokes, tas parang sa kanya walang maririnig. Ganun. Pero, binoto ko pa rin doon si Cygnus kasi sinabayan niya yung jokes doon. Nagulat din ako na nagtito jokes din siya pero yung art, yung rhymes, yung tugma, ayun, grabe yun. Tapos round 3 yun, malinaw na. All 3 rounds binoto ko si Cygnus pero props kay Tolitz na galing. Congrats. Vicente, binoto ko all 3 rounds si Cygnus. Mad props kay Tolitz. Kita namin sa video. Yan, espero Tacoma. All 3 rounds binoto ko si Vicente. All 3 rounds Kupal guys, pero okay, so yun, klaro, sobrang klaro, Cygnus yun, all 3 rounds. So that's it, kita tayo sa next na review, mga humag. Peace out.